Hello guys, good morning. Hindi na ako makatiis guys sa mga nangyayari sa ating bansa. Diyos ko, ako nababala dito sa napapanood ko sa emergency meeting ng mga US Army, ex-Army, patungkol dun sa ating bansa. Nakakaya maging Pilipino sa panahon ng bangag na administrasyon. Nakakahiya. Ito guys, ipapanood ko sa inyo at kukuha tayo ng reaksyon. Nagigigil ako dito sa mga desisyon ng ating bangag na presidente. Well, thank you very much for the question. Just so you know, I have a little bit of background in the Philippines. In 1986, I was deployed there as a platoon commander to reinforce the Subic garrison after the fall of the Marcos regime. There was concern about the new People's Army, so I have a warm spot in my heart for the Philippines. Let's build upon what Colonel Wilkerson had said earlier. The United States is incapable of fighting a sustained conflict against a peer-level force. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this, and yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is your friend. So too did the Ukrainian people, and they are dying by the hundreds of thousands. Friends don't let friends die in those quantities. The Ukrainians have been displaced by the tens of millions. Friends don't let friends have their cities destroyed in this manner. Friends don't let friends have families separated, have mothers and children destined to a life of refugee status in perpetual poverty. That's not how friends behave. America has never been the friend of the Ukrainians, and we are not the friends of the Filipinos. We don't like you. If we did like you, we wouldn't be doing this to you. We are using you. You are a tool, nothing but a tool, and when the tool ceases to be useful, we will discard you. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you to gain some sort of momentary leverage over the Chinese. We will fail. The Chinese will win, and you will be destroyed. End of story. It's high time the Filipino people pressure their government to start sitting down and engaging the Chinese government responsibly. China is not your enemy. China is your neighbor. China is your friend. China doesn't want war. And if you would engage China in diplomacy, and as we've all indicated here, America has long since lost the skill set necessary to carry out diplomacy, but the Philippine people can reignite this, to relearn it, to use this skill to prevent a war. But if you continue to behave as colonial subjects, and I know that's a sore subject with the Filipinos, because you were the colonial subjects of America. We still view you as our colonial subjects. We don't like you. We don't care about you. We just want to use you. Grow up. Grow up and act responsibly. Take control of your own future. America is not here to help you. America is here only to use you until there's nothing left, and then we will discard you on the trash heap of history. Diba? Ano? Sila na mismo, galing na mismo sa kanila. Hindi tayo tutulungan. Baka sila, alam mo kaya, tama yung mga ng mga ibang vlogger eh. Ako yun ang observeran ko na pansariling interest lang talaga ang gusto nito ng administrasyon nito. Para makuha lang yung mga ninakaw yung yaman na
Dahil hindi niya makuha yun eh. Kaya pagkanulo niya tayo. Ito namang mga ibang kapwa natin Pilipino, hanggang ngayon nagpapaniwala pa dyan sa bangag na presidente. Ako binoto ko yan, pero sa nakikita ko mga nangyayari yun, sa pag-upo niya, walang nabago sa Pilipinas. Bagkos, maraming mga nangyayari hindi maganda. Nag-alala ko sa anak ko. Sulo ko yan pinalaki. Nag-assume ako na magkaroon ako ng trabaho. Kaya nato ako nung siyang aming binuboto. Sa wakas, sabi ko, sa edad ko na to. Kasi may kaibigan ako sa Amerika ngayon, guys. Nung dito siya sa Pilipinas noon, wala siyang trabaho. Kasi age limit. May edad na. Pero malakas pa. Pero malakas pa ako. Dahil 50 na ako. Wala na ako makuha trabaho. Na sasahod ka man lang ng minimum na may mga kahit pa paano may benepisyo. Papasok kang katulong. Yan na lang kayang mapasukan. Wala namang mga benepisyo. Bihira din yung magbibigay ng benefits about sa SSS. Usually wala. Hindi rin sa masunod. Hindi mo sila masisi kasi magkano lang din yung sinasahod nila. Sa totoo lang guys, kapwa Pilipino, ano din, hindi rin iisip yung kanilang maging empleyado eh. Pagdating ng araw, meron bang benepisyo na hindi naman problema yung mga pamilya. Pagdating ng siya eh, pumanaw na. Ang nasa ko yung trabaho, kapag bibigay ba ng sapat na pangailangan, lalo na may anak kang nag-aaral. Yun ang inaasahan kong mangyayari. May mga mag-i-invest dito na mangailangan ng mga empleyado. Tulad nga doon sa kaibigan ko. Nandun na siya ngayon sa Amerika. Alam mo, may trabaho siya ngayon. 60 na siya. May trabaho pa rin. Yun ang inaasahan kong mangyayari sa atin. Sa pagboto ko kay Marcos. Inaasahan namin sa'yo, BBM. Wala. Ito pa, ipain mo pa kami sa gera na gusto mo na wala naman kami kinalaman. Diplomas lang ang kailangan kausapin. Hindi tayo tutulungan sa kanila na mismo. Galing na sa kanila. Hindi tayo tutulungan. Bakit naman nila ipain yung kanilang mga tao para lang sa atin? Kolonyal nga lang daw tayo until now. Baba pa rin tingin nila sa atin. Nakakaya ka Marcos. Ang sariling interes mo lang kaya nagpapakatutak ka sa Amerikano. Kawawa naman kami. Kami mga ordinaryong Pilipino, ipapain mo sa gera. Nais lang naman namin mabuhay. Ay, hindi namin kailangan ng sobrang yaman. Di ba kontento sa kayamanang natatamo ninyo? Nanakawin niyo pa yung pera namin. Yung gusto lang namin, mapayapang buhay. Mapatapos namin yung aming mga anak. Yung wala kang taong inaapakan. Ganun lang. Kasi nangyayari yun, pa nakakatakot. Nag-aalala kami sa magiging buhay ng aming mga anak. Lalo na sa panig ko. Wala ako mapag-iwanan sa anak ko. Kaya nga nagpapakalakas ako para bago man lang ako pumanaw, mapatapos ko yung anak. Pero sa hirap ng buhay ngayon, hindi namin makabili ng mga ihapag namin sa aming kainan. Dahil mataas ang mga presyo. Gulay ngayon dati, mga nakaraang linggo is 20 pa yung balik. Ngayon biglang nag-30. Nasaan na? Ay nako. Nakakainis. Nakakayang maging Pilipino sa panahon ngayon. Sa administrasyon na to. Bumaba ka na, mag-resign ka na, maawa ka sa amin. Yan lang guys. Opinion ko lang yan. Bye. Subscribe naman guys. Tulungan nyo naman ako sa aking channel. Ito na lang paraan.